ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagpuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, pinupuri na po sa ating sa pasalamatan sapagkat tayo ginabayan niya sa pananampalatayang Islam. Sapagkat sino man ang kanyang ililigaw ay tunay na magiging masalimot ang kanyang buhay sa mundo ito. Kaya, alhamdulillah. Bago yun, alamin muna natin yung purpose ng buhay natin. Ano ba yung dahilan na tayo ay mag-aral ngayon? Ano bang dahilan tayo ay mag-aral? Sapagkat maraming kadahilanan yung tao na dapat i-correct natin. Sabi ni Umar Radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat. Ibig sabihin, tunay, sabi niya, tunay na sabi niya, pag sinabi innama, tanging, marami siyang tulugan eh, tanging, tunay, yun lamang, tunay na ang bawat gawain, mayroong intensyon. Hindi ka gagawa ng isang bagay kung wala kang intensyon. Diba? Halimbawa, bakit ka nag-mag-aral? Bakit ka pumunta dito? May purpose ka. Diba? Bakit ka niyakap yung Islam? May purpose ka. Bakit ka nag-aasawa? May purpose ka. Bawat bagay may purpose. Kaya pinaalalanan tayo na tanging yung purpose mo, tanging para kanina, para saan. Diba? Merong tao na ang purpose niya mag-aral para matuto. Pero hindi ang purpose niya para sa nag-isang Diyos. Dahil tulad ng sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na sa ito ano ko lang muli sa inyo, i-re-refresh ko kasi si Jeffrey nakaabot sa si Muhammad yata. Ano pa sa kasi 51 verse 56 nakasulat yan, ano yung dahilan ng ating sinatawag na pagkalita. Pakibasa nga ito. At hindi ko nilikha ang mga jin at mga tao maliban na tanging sa bayan ng mga yun. Diba? At hindi niya nilikha ang mga jin at ang tao. At hindi niya nilikha ang mga jin at ang mga tao. Hindi niya nilikha ang mga jin at ang mga tao. Ibig sabihin ng jin, anong ibig sabihin ng jin? Hindi nakikita. Mga espiritu to. Espiritu. Meron pang spirit na isa, yung tinatawag na malaikat o anghel. Then, yung tao. Sa katawan, lahat ng bagay na nakikita kasama yung tao. Ang dahilan ng kanyang pagkalikha ay upang sampay na. Ilan ang lumikha? Isa lang? Anong nakalagay niyan? Ako. Lamang ako. Ako. Ibig sabihin, ako. Isa lamang ang lumikha. So tayo, hindi tayo basta-basta nagsasalita sa tao kahit kanino man. Hindi tayo basta nagsasalita ng, hindi, yung Diyos namin ay isa. Anong ebidensya mo? Yung Diyos ko ay tatlo. Anong ebidensya mo? Salamat po. Hindi tayo, kailangan meron tayong ebidensya. Na pag tayo Muslim na ngayon, kasi sa Islam, bawal magsalita, walang ebidensya. Ako burhan ako bilkong sa akin. Ilatag ninyo ang inyong ebidensya kung kayo ay nagsasabi ng tawag na katotohanan. Kung kayo ay makatotohanan. So, hindi tayo nagsasabi ng bagay na wala tayong ebidensya. So, sa Quran, chapter 51, verse 56, sabi nila sa Subhanahu wa Ta'ala, at hindi ko nilikha ang mga jin, yung hindi nakikita, ako ang ginamit niya. Ibig sabihin siya lang, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. At hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao maliban sa ano? Sambahin.
Ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin dapat ay ibada, pagsamba. Pag-aaral, ibada, pagsamba. Iba kasi yung tinatawag na pagsamba at panalangin. Iba yung, di ba sa Tagalog, may pagsamba, may panalangin. Minsan kasi ginagamit, minsan nag-iisa lang sila panalangin. Pero iba yun. Kahit nakaupo ka lang, mananalangin ka pwede. Di ba? Ano ba yung ibig sabihin ng panalangin sa asal? Di ba? Ibig sabihin na nanalangin tayo, nananalangin ka kahit nakaupo ka, kahit nakasakay ka sa sasakyan, nananalangin ka. Sa Arabic kasi pag ginamit ibada, lahat ng ginagawa mo ay dapat pagsamba. Kasi ang Islam ay panuntunan o way of life. Mas madali kasi sa English yung natin kaysa sa Tagalog, mahirapan tayo, no? Ang Islam ay way of life. So, ibig sabihin, lahat ng ginagawa mo, pamamaraan ng Islam, hindi ka gumagawa ng bagay na hindi ginawa ng Propeta Muhammad SAW. Halimbawa, paano siya magsalita? Anong ginagawa niya? Basta magsasalita? Hindi, binupuri niya muna si Allah subhanahu wa ta'ala. Pag pumasok pa siya ng siyar, anong una niyang pangin? Kanan o kaliwa? Kaliwa. So, way of life yun. Pag ginagamit niya, alam mo, may asawa siya, gumagamit siya sa asawa niya, at paano siya, ano bang ginagawa niya muna? Mananalangin siya na naway, hindi mahaluan, o hindi masalinan ni Satanas yung kanyang ninanais na sila'y magkaroon ng anak. Kasi yung tao, kapag minsan tayo, pag nanasa yung minsan pag nanasa yung dahilan mo kaya ka gumagamit ng babae, pag nanasa yun. So kailangan i-correct mo yun. Hindi naman pwedeng sabihin mo, sige mananalangin ako para hindi pag nanasa ang lalabas. Eh yung babae, hindi mo naman nasawa, pag nanasa pa rin. Ibig sabihin, pag ikaw ay nasa loob ka ng tinatawag na marriage, kasal, kailangan mo pa rin manalangin na naway yung batang o yung sanggol na mabuo ay hindi maging pag-ugali o maging kampon o anak ni Satanas. Kasi yun ang mangyayari dyan. Kaya sa Islam, kasi si Allah, alam niya kagad na sa paggamit natin sa ating mga asawa, dapat meron makapanalangin. So tayo pala lahat ay tinatawag na nasa loob tayo ng ibada, pagsamba. Kaya ibig sabihin, kung lalabas ka sa ibada, kung lalabas ka sa tinatawag na tamang ibada, tamang pagsunod o way of life ng Islam, ito ay magkakaroon ng tinatawag na kasalanan. Na meron kang ginagawang bagay na labas sa Islam na pinapaniwalaan, so yun ay delikadong gawain ng isang Muslim. Ay dapat i-correct niya ang kanyang ibada o way of life. So hindi niya nilikha ang mga tao at ang mga jinn maliban sa sambahin lamang siya. Anong ginamit niya sa dunutan? Ako ang ginamit niya. Malinaw na siya ay nag-iisa. Hindi siya dalawa, hindi siya tatlo. At nilinaw niya, nilikha lamang niyang lahat ng mga espiritu. Kaya malinaw na siya talaga ay nag-iisa. Hindi siya pwedeng maging espiritu dahil yung espiritu ng mga, demonyo, espiritu rin. Ibig sabihin, pag siya ay espiritu rin na katulad ng mga devil, o ano rin ng demonyo, o siya ay anghel, hindi na siya pwedeng tawagin ako. Hindi na siya pwedeng tawagin ako. Kasi ibig sabihin ng ako, nag-iisa talaga. Pag sinabing, ikaw ba si Mikael? Ako nga. Hindi pwedeng Mikael din ako. Sino sa inyo si Mikael? Siya. Hindi pwede tayo Mikael din. Siya lang ang Mikael. Sarado yan. Sarado sa baba? Sarado? Hindi, bukas. Sige, bubuksan sa baba, ha? Bukas yun.
Ganun, no? Sige, sige, hindi balik. So yun yung ibig sabihin, Brad, na ang ako, Sige. dapat paunahan natin na ibig sabihin ng ako, ikaw lang. Ito pang Diyos technique. Kung tao nga, hindi natin pwedeng sabihin na ang Michael ay siya, ikaw si Brendan, si Michael. Hindi. Mas higit ang Diyos. Pag sinabi ng Diyos, ako lamang. Wala siyang espiritu. Hindi siya pwedeng maging espiritu dahil magkakaroon siya ng kagaya. Hindi na siya magiging siya. Nataming siya lamang. Pag sinabing ako. Hindi rin siya pwedeng maging anghel. Kasi yung anghel ay siya ding espiritu. So kapag ang espiritu ay, ang Diyos ay espiritu. Kapatid tayo para makapag-attend dito. Si Glenn, siya nga pala, si Mamad, si Sheikh Dawon, Aton, kilala mo na, di ba? Siya po yung kasama namin sa yung pioneer namin. Anong pangalan mo, Brad? Sa Abdullah po. Abdullah. Pero dati ka nakapag-attend ng Islamic Center? Dati po sa Damam po. Sa Damam, kay Abdurrahim. Oo. So dito ka na ngayon sa Kubar? Opo, bali 10 taon din ako tumigil. 1 year. Hindi pa. Bago pa. Oo. Bago pa lang. Si Glenn, kakayakap kung sinabi siya sa Ibadat. Ngayon? Mashallah bro. Monday. Payakap naman. Monday o Tuesday? Monday. Tayo ka. Taga saan ka sa atin, bro? Sa Cavite pa. Sa Cavite. Pero bawal dito may kabit, ha? Bawal yun. Pagkakasalan mo. Cavite, ha? Kita sa So balik tayo sa natin. Sheikh, pasensya na, walang upuan eh. Ay, sige, ayos na. Si Sheikh Muslimin, brother natin. So, balik tayo sa natin natin. So, yung ako, pag sinabing ako, dapat naiintindihan natin anong ibig sabihin ako. Ako ay siya lang. Hindi siya ay ako din. Ibig sabihin, pag sinabing si Mikael lang. Hindi tayo Mikael, siya lang ang Mikael. Kaya sinabi nga na sa Subhanahu wa Ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. At hindi ko nilikha ang mga espiritu, yung mga jinn at ang mga tao, maliban sa sambahin lamang ako. Kaya sinabing ako, at binanggit niya muna yung mga espiritu para ma-determine natin at maintindihan natin kung anong ibig sabihin ako. Na ibig sabihin, hindi siya pwedeng maging kagaya ng anumang uri ng mga espiritu. Na inaakala ng Christian, Judaism, Buddhism, Hinduism, na ang Diyos ay pwede rin maging kagaya ng mga nilikha. Kaya sinabi nila sa Munatala, at hindi ko nilikha ang mga jinn at ang mga tao, ang sangkatawan, maliban sa sambahin lamang ako. Ibig sabihin, pati yung mga anghel, espiritu rin. So, ibig sabihin, hindi rin siya pwedeng maging espiritu na katulad ng anghel o ng demonyo, kasi lahat ito espiritu. To make it sure, nilikha niyang dalawang bagay na ito, ang nakikita, ang nakikita at saka yung mga hindi nakikita, para maintindihan natin na siya din ay, bagamat hindi siya nakikita, hindi siya katulad ng mga iniisip natin, espiritu rin na hindi nakikita. Hindi. Kasi sabi niya, ako. Kaya sinabi, nanggit niya yung mga hindi nakikita para ma-sure ng sino man na hindi siya mahulog saan. Saan siya hindi mahulog? Ano yung malaking kasalanan? Ha? Maling pagsamba? Maling sinasampa. Maling pagsamba? Maling sinasampa. Maling sinasampa. Ano mo man para ano? Kasi ibang tao, sinasampa, isang araw. Pagtatambal. Yung Maling sinasamba, pero para mamasu, ano natin, yung pagtatambal. Diba? Pagtatambal. Yan. Pagtatambal. Ito muna yan yung sandali na. Ito ang assistant. Pagtatambal. Nasa Arabic ay shirk. Ibig sabihin, pagtatambal, ang pinaka-the greatest sin na hindi mapapatawad pag inabutan. Iwan ko muna kay bro, ha? Inshallah, bro, brother. Na hindi mapapatawad kapag ikaw ay inabutan ng kamatayan. Mismo sa mga unang kasulatan, nakasad, meron pang nakasulat na ang pagtatambal
Ano yung sa unang first command ng Ten Commandments? Hindi na maalala. Hindi. Balik muna kayo sa pagiging Kristiyano sa lahat. Para maisip nyo. Kasi baka binura nyo eh. Baka sa computer, dinilit ko muna. Ay, problema na yung ito. Okay, sige. Sa balik muna kayo, tabi muna. Maalala nyo. Ano yung Ten Commandments? Ha? Bawal sumamba sa Diyos-Diyosan. Ano pa? Sa number 1 na yan, 3 yan. Hindi. Iba yun. Doon lang ang sa pagkano. 3 yan. Bagamat number 1 na command, 3 ang kanyang inutos. Ano yung una? Ano sabi mo? Huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. Pangalawa, huwag kang gagawa ng anumang imahe mula sa langit, mula sa lupa, mula sa ilalim ng lupa, mula sa ilalim ng dagat. Biblia yan, ha? So ano yung nasa langit? Anghel, clouds, lahat ng maisip mo doon, isipin mo na. Ano yung maisip mo dito sa mundo? Tao, eto, pader, lahat ng nakikita mo, di ba? Ano yung maisip mo sa ilalim ng lupa? Lupa, bato, bulate, ano pa? Lahat ng maisip mo. Ano yung nasa loob ng dagat? Isda, tubig, bato, corals, lahat. So, ibig sabihin, ang Diyos, walang katulad, walang kagaya ng mga bagay na yon. So, bakit, nandun naman pala sa Biblia, bakit hindi namin alam? Bakit ka naman hindi alam ng tao? Ito yung isang bagay na kung saan, na kahit nandun nakasulat, kapag wala yung Quran, hindi mo siya madidetect na nandoon lang pala at mas higit pa siya sa Quran. Ibig sabihin, higit sa Quran yung kanyang pagpapaliwanag. Mula langit, mula lupa, dito sa pinagalas mo ng tada, at hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga espiritu, ang mga tao, maliban sa sambahin lamang po. Nilinaw niya. Sa ayat ng Quran, marami din sinabi sa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi natin dapat sambahin talaga. Kung anumang bagay na sinasamba ng tao na mula sa kanyang isipan na maisip niya. Sabagat bakit ang pagtatambal ay malaking kasalanan. So, ibig sabihin, anumang imahe na mula sa langit, mula sa lupa, mula sa ilalim ng dagat, ay hindi dapat sambahin. Pangatlo, anong pangatlo sa number 1? Number 1 pa lang yan. Huwag mong gamitin yun ng Diyos sa walang kabuluhan, no? Ginagamit lang sa mga para in the name of God. Marami ka nang may kayat na. Waalaikum salam, si kapatid na Randy. Salamat bro. Salamat natin bro. Ano po, wala tayong upuan. Yung Muslim dito na kasama ko sa Umrah. Dito na, kaysa mas makaupo tayo. So, ibig sabihin, ang paggamit sa pangalan ng Diyos na walang kabuluhan ay pinagbabawal. Totoo pala yung brad sa sa mga Christian din. Yung gagamitin yung Sa kabuluhan. Sino mo, anong ebidensya? Sa Kristiyano, dahil sa pangalan, ang pangalan ng kanilang Diyos, ginagamit nila ito sa pag-hikayat ng tao. Kaya sa Kristyanismo, ngayon 2009, ang sekta ng reliyon ng Kristiyano ay umabot na sa 40,000 denomination ng iba't ibang sekta ng Kristyanismo. 2009 lang yan, ha? 40,000 na. Ano pa ngayon? 2011. Every week, pag pumunta ka sa SEC, Security Exchange Commission, merong nagpapa-rehistro. Minsan mag-aaway pa kasi hanggang ngayon hindi pa yung tinanggap yung rehistro nila. Minsan may pagkakamali. Kasi pag may mali doon sa na hindi tanggap doon sa in-applyan mo, minsan kasi pag ilalagay nila doon, religious, so
So hindi sila magbabayad ng malaki. Kumbaga, pag sinabi kasi ginamit simbahan, wala kang babayarang hindi ka magbabayad sa gobyerno ng anumang tax na gusto mong bayaran. So ganun ang ginagawa nila. Ginagamit nila ang pangalan ng Diyos sa Ang sarili ko. Tulad ng ginagawa sa mga ikapo, no? Yung mga ikapo, ikapo saan yan? Sa Iglesia ni Cristo yan. yung mga parang ganun din, di ba? Mga ginagamit lang ng Minsan ginagamit nila sa salitang mga kawang-gawa kawang-gawa, tapos yung pala kung para pangyara. Maganda pakinggan. So, Sa Pinas, Maraming mga modus na ginagamit sa Kaya politika. paramihan sila ng... Ginagamit ang pangalan. Kaya pagkatapos magkilala, gusto namang maging presidente. Ilan ang tumatakbong presidente? Si Villanueva. Ilan. Dati ako miyembro niyan. Dati akong mangalawa nila. Kaya mabawi lang ako ngayon. Dapat nating maunawaan na ang Quran, salita ni Allah. Anong salita ng laban sa Quran? Dito sa mga veterano. Anong kalaban ng Quran, mga veterans? Anong kalaban ng Quran? So, Pag sinabing kalaban, si Allah mismo nagsabing kalaban ko yan. Kahit na alam niyang hindi siya kayang labanan, pero itinuring siyang kalaban. Satanas. Ha? Ha? Satanas? Si Satanas kalaban niya. So ano ang... Tama yun, ang kalaban niya si Satanas. Siya yung ano niya. Sandali bro. Okay. Ang Quran, salita ng Diyos na si Allah. Si Satanas ang kalaban niya. Anong ginagamit ni Satanas ngayon? Kasi si Satanas hindi nakikita eh. Para di siya alam, hindi rin nakikita. Hindi siya nakikita eh. Para di sila ni... Bagamat hindi nakikita si Satanas dahil siya ay nasa lipon ng jin. Si Satanas ay nasa lipon siya ng jin. Okay? Isa siyang jin. Siya yung pinuno ng mga jin, ng mga espiritong demonyo. At mga espiritong, meron ding jin na mabubuti. Meron namang jin na masama. Ayun ba yung jin niya? Ayun ba yung anghel? Totoo ba yung istorya Hindi. niya? Iba yung anghel. Yung anghel, malaika. Ayan, espiritu yan, yung jin. Lahat Oh, yan. pana. Ang jin, espiritu. Ang anghel ay espiritu. But the angels created siya. Nilikha siya mula sa liwanag. Pero, bumusta ba siya no? Gusto ko lang matuklasan talaga, yung kasi Christian ako, no? Saan ba nagmula si Satanas? Kasi sa amin sa mga history ng Christian, siya, no, naging Nasa suwel siya, siya ang kalang kamay ni Allah. Tapos nilaglag. Tapos sabi niya, wala akong magagawa na hindi kayang gawin ng ano. Yun, pag salita niya, bumulusok kagad siya pababa. Para sa naghahangad ng kaban ng... Kasi dahil daw. Totoo ba yun? Dahil tinakbil nga si... Wala raw siyang magagawa na hindi magagawa ng Diyos. So pagkakasabi niya, bumulusok siya agad pababa. Okay. Wala kang sabi-sabi. Okay lang muna. Yun po yung totoo yun. Tayo, Kasi para isa pong malaman. maabot tayo. Kasi magkukwentuhan tayo. sarap eh. Lalabas na naman yung dito natin. Sensya na. So, ibig sabihin, ano lang. Okay, mamaya na yan. Hindi, i-clear natin. Sensya na. Ang jin, si Satanas, o ano marami siyang pangalan eh. Ang pinakang pangalan ni Satanas talaga, bago siya naging Satanas, hindi Satanas pangalan niya. Hindi ang pangalan niya ay Satanas. Ang pangalan niya ay hindi rin. Luz. Hindi rin. Dris. Hindi. Adra. Sino yung nanood ng palabas ni Antonio Banderas? Ano yung pelikula niya ginawa? Ha? Yung ano? Ano? Siguro. Teka yung ano eh. Yun na lang. Kalimutan. Desperado? Ganun na lang. Hindi. Zorro, eh, din no? Yan. Assassin. Assassin. Yan isa sa mga pangalan niya, Azazel. Pangalan ni Satanas, ni Lucifer, ano man, Azazel. At ang isang pa niyang pangalan ay, ano pang isang pangalan niya? Sino makakalala sa pangalan niya? Meron pa siyang isang pangalan. Sarang pula. Bubosur. Ano? Bubosur ba yun? Ha? Hindi. Malalim yun eh, parang nakakabulol. Rajim, iba yun. Ang Rajim, ito yung panahon na nang siya ay sinumpa na. Hindi pa siya sinumpa dito. Anong pangalan niya?
Iba pa yun. Naalala niyo pangalan niya? Yes. Hindi. Azazel, ang isang pangalan niya ay Ang dami, no? Firdaus. Ayaw, kilito. Pangalan niya Azazel at saka Firdaus. Si Satanas, si Lucifer, pinapakilala ko lang sa inyo sino siya. Baba kasi doon kasi. Ito yung jinn, master of all jinn. Master of all jinn. And teacher of all jinn. At nasa lipon siya ng mga anghel. Ibig sabihin, nasa, halimbawa dito, nandiyan siya, pero hindi siya anghel. Isa siya sa mga pinili ng Diyos na sa mga lipon, sa bawat ano kasi may mga pinuno-pinuno eh. Sa mga anghel, ang pinuno ay si Anghel Gabriel. Sa mga jinn naman, ang pinuno ay si Satanas. Nung panahon niya, sumusunod pa siya. Itong si Firdaus. Kaya lang nung siya ay magselos siya dahil sa pagkalika ng kaya mababasa niyo sa surat al-Baqarah. Bakit binaba silang lahat? Chapter 2, verse 34. Verse 34. Sabi dito ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Sa chapter 34, verse 34. Chapter 2, verse 34. Pakibasa doon. Pagmasdan, at nang kami ay magbigay sa mga anghel, isagawa kayo ng sujud, pagyupon o pagpakatimara kay Adan, at sila ay nagsagawa ng sujud maliban kay Iblis, isang Satanas, isang jinn, na nasa lipon ng mga anghel, ng sandaling yaon. Siya ay tumanggap, ay tumanggi, at siya ay palalo, kaya siya ay napabilang sa isa sa mga nagtatakboy sa pananampalataya. Yun. Nung siya ay utusan magpatira pa kay Adan, sapagkat nung nilikha si Adan, huli kasi si Adan nilikha, naunang anghel at ang mga jinn, bago yung tao. Bilang paggalang sa isa sa mga nilikha ng Diyos, sinabi ni Allah na magpatira pa kayo hindi bilang Diyos. Hindi para sambahin si Adan, bilang isa kasi yan sa mga gawain ng mga anghel at mga jinn na tuwing may nililikha bilang paggalang ibig sabihin sa kaluwalhatian ng Diyos kung gaano siya kakapangyarihan. Nung inutusan silang magpatira pa kay Adan, sabi dito, siya ay tumanggi. Siya ay isang jinn na nasa lipon ng mga anghel. Ibig sabihin, jinn siya, nasa lipon ng mga anghel. Si Satanas. Pero hindi siya anghel. Isa siyang jinn. Ibig sabihin, jinn, grupo ng mga demonyo yon. Hindi siya sa grupo ng mga anghel. Kaya hindi siya anghel. Yung sa Kristan, sinasabi nila, siya ay tinatawag na the fallen angel. Yes, falling angel na. Mali yun. Hindi anghel si Satanas. Siya ay walang anghel na gumagawa ng kasalanan na katulad ng kanyang ginagawa na mataas yung Parang ambisyoso. ambisyoso. Salamat. So ito yung nangyari. Kaya sabi nila subhanahu wa ta'ala, siya ay tumanggi at siya ay palalo. Tumanggi. Kaya ang sino mang tumanggi sa pananampalataya ng Islam, ito yung tatak ng So yun yung ibig sabihin, Brad, na si Azazel at Firdaus, ito yung pangalan ni Satanas. Kaya sa naging Satanas, Lucifer, ano pang pangalan na nakakasama? Demonyo, dahil sa kanyang kasamaan, na wala ang kanyang pangalang kahangahan. Kaya ang pangalan niya naging siya ay Lucifer, Satanas, Demonyo, ano bang mga tawag sa kanya na kasama? Yun ang binigyan ng pangalan sa kanya. At tinawag siyang Rajib. Bakit pag nagdarasal tayo, laging binabanggit yung Rajib? Diba? Lagi natin binabanggit yun. Bakit? Allah, ako'y nagpapakukup sa iyo. Nagpapakukup tayo kay Allah. Laban kay Satanas na isinumpa. Kasi isinumpa na siya, Rajib na siya. Sinumpa na siya ni Allah.
Kapag sinabing sinumpa, wala na. Wala nang kaligtasan, wala na siya. Wala na siyang sinumpa na siya ni Allah eh. Ang makakapagtanggal lamang ng sumpa, tanging si Allah. Eh sinumpa na siya. Pero matapang siya. Basta inyuli, grabe yung tapang ni Pero Satanas. nanitili naman po, love songs, R&B, mga ganito. Hindi ba pwede mamili po? Sensya ka na sa... Medyo... Di pa tayo. Ha? Sabi? Ay, gano'n pala. Ibig sabihin, kahit pag nasa binas, katatlo yan, nandyan yan. Pero pag sa labas ka, ito lang, dalawa. Minsan, alak nga lang. Totoo. Pero hindi talaga nawawala music ka. Mawala yung alak, music ka. Minsan, nagtatrabaho, music ka. Diba? Nag-ride, music ka. Ano mang gawin niya, gusto niya yung music ka. Pero sa ano po, sa... Kasi, ano yung ano ni Allah? Ano yung salita ni Allah? Yung anong tawag sa salita ni Allah sa Quran? Quran. Quran. Ito ang salita ni Allah sa Quran. Kaya ang Quran, hindi siya pwedeng tawaging, halimbawa, binigyan ka nito. Anong tawag sa ito? Pag nasa sayo nito. Ano yung nakasulat dito? Hirap. Ha? Walang nakasulat dito. Quran. Ano yung nakasulat dito? Ako Muslim. Ako Muslim. Hindi yung pangalan ko. Ano nakasulat sa taas? Mushaf? Mushaf. Hindi mo pwede sabihin kahit sino man, Quran ko to. Mali yun. Dapat maunawaan natin yun ha, sa kahit yung mga dating Muslim nagsasabi, Quran ko to eh. Marami ako na-obserbahan, mga nakapag-aral yan. Pero sabi niya, Quran ko to. So, ayaw ko naman i-correct kasi pride pa yun eh. Pag makipag-usap siya sa akin, sa ako ipapaliwanag. Kasi may ganun eh, hindi mo basa eh, pride ka agad. Lalo ng mga Muslim, pride yan eh. Islam pa lang, Muslim ako. Yun yan eh. Si Satanas lahat, papasokin niya yung area ng lugar na saan kanya makukuha eh. So hindi mo pwede sabihin, Quran ko to. Bakit mo Quran? Salita mo yan? Salita niya Allah, kaya ang Quran, sabihin ng Quran, word ni Allah, salita niya. Hindi mo siya salita. Kaya hindi mo pwede sabihin, Quran ko to. Ibig sabihin, salita ko to. Ibig sabihin ng Quran, salita ni Allah. Pag sinabi mo, Quran ko to, salita ko to. Hindi to salita ni Allah. Nakuha nyo? O, i-take note nyo para maalala nyo. Hindi ito salita natin. Salita ni Allah yan. Quran ni Allah yan. So, anong tatawagin mo? Anong sasabihin mo pag meron ka nito? Quran ni Allah. Quran ni Allah. Merong tatawagin kung angkinin mo siya. Mushaf. 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 Ibig sabihin, meron kang kopya ng salita niya. Hindi mo pwede sabihin Quran ko to. Kasi ang Quran sa salita ni Allah. Quran ang salita ni Allah. Hindi salita natin. Salita ni Allah. Hindi natin salita yun. Salita ni Allah. Ito yung Muslim. Hindi natin salita. Mushaf. Quran salita ni Allah. Salita ni Allah. Hindi natin pwede sabihin salita. Kasi ang Biblia, sabi nila, ang Biblia ay salita ng Diyos. Buti pa sila. Nagsasabi ng gano'n. Kasi magiging ano po. Hindi ko masasabi salita rin ng Diyos eh. Kasi ano eh, hindi mo yung Biblia kasi nakapagbasa po ako ng Bible. Yung sa Quran ko, wala po siya eh. Pagdating sa Bible eh. Wala po yung sa sinabi ng Allah na talaga mabasa sa puso mo. Yung sa Bible, yung kay Yahweh, hindi parang Tsaka napag ano hindi ko ba rin, masyadong straight eh. parang ang salita ng Biblia namin, parang puro tawalag ng sinasalita tao. ng Allah ng Diyos. Ang Biblia para sa kanila kasi salita ng Diyos. Sa kanila, sa Christian. Sa atin, alam natin hindi salita ng Diyos yun. Pero bilang isang Muslim, tayo, bilang isang Muslim, huwag kagad natin sabihin ito. Ay, yung Biblia nun, hindi naman salita ng Diyos yan eh. Ano yan eh? Nagbutin sa samba nga kayo sa... Pag alam mo nang may sakit, may pangpasok mo, lalayo yung puso niya sa'yo. Kabis magkabayan mo yung tao, parang yung taong naliligaw. Kaya pag alam mo nang naliligaw, mahulog sa bangin, sasabihin mo babang, umuloy ka lang dyan. Patay yun, mahulog sa bangin. Kaya nga, Brad, ito pumuloy dyan, mabangin dyan. Brad, bahala na, may problema ako eh. O sabihin mo, hindi magpakamatay ka, wala. Hindi pwede ganun. Sa pag-aaral ng psychological ng tao, kahit sabihin niya magpapakamatay siya, kahit hindi mo papigilan na, huwag mong sabihin na bahala ka na nga, magpakamatay ka.
Huwag mo sabihin ganun. Manatili ka rin manatili ka sa stand mo na huwag mong gawin yan. Manatili ka kahit anong ganyan, huwag mong gawin yan. Manatili ka doon. So tayo, kayo ay mga future na nandito kayo sa Islam, nagabayan kayo ng Allah sa Islam. Kailangan alisin natin sa puso natin yung galit, yung anumang bagay na nalaman ko ang katotohanan, kaya galit ako ngayon sa Christian. Hindi pwede. Kaya si Allah tinatawag na Ar-Rahman Ar-Rahim, mahabagin, ang mapagpalang mahabagin. Kung ang Diyos nga, siya ang nagbibigay ng lahat-lahat, ang ginagawa pa rin ng tao, sumasamba sa rebulto, o saan mang bagay, pero ang ginawa niya Allah, tinutustusan pa rin siya, pinapayaman pa rin siya, binibigyan siya ng anak, binibigyan siya ng magandang asawa, bahay. Nakakapag pa rin siya Allah, binigyan pa siya ng buhay na malaman ang katotohanan. Tapos tayo magkaroon ng galit, umuwi. Kung pwede lang kahit katiting, huwag tayong mamuwi sa kanila eh. Dapat, nandun yung tinatawag na pagtitiis at pag-unawa. Laging unawa, lagi mong isipin, mamamatay din siya eh. Eh kung namatay na yun, wala nang pag-asa eh. Wala nang pag-asa. Pag binabayan mo yun, wala nang pag-asa. Pag mamamatay na yun eh. At lagi mong isipin, mamamatay yun. Mamamatay ka rin, mamamatay rin siya. Kaya, ito ang ginagamit ni Satanas, alak, musika. Yung babae, pangatlo na lang kasi minsan walang babae. Hindi, dapat ilagyan po natin ang beer house sa process. Kasi pag beer house, kahit wala sa beer house, meron to. Kahit sa bahay lang, meron to eh. Tapos may chip, may table chairs po. So, ang boses ni Satanas ay musical. Pag wala yung alak, wala babae, yan ang boses niya. Musical. Sa Dubai na kami. Oh, meron sa Suratul Luqman, kung di ako nagkamali. Ginagamit niya, Suratul Luqman, na tinatawag ang ginagamit ng musika, lagwa. Mga salitang nakakaaliw, nakakapagwala sa isip. Mga salitang walang kabuluhan, lagwa. Pero sa Islam po, bawal po. So, yung musika, ito yung boses ni Satanas. Pag nakakarinig ka ng music, hindi mo alam na yung musika pala ay boses ni Satanas. Kaya ginagamit ni Satanas lahat ng uri ng sound, especially yung boses, bilang kanyang salita. Musika. Boses ito ni Satanas. Kaya pag nagsasalita tayo, basta tayo ay puro musika ang ating binagamit, boses ito ni Satanas. Kaya pag nakarinig kayo ng musika, akala niyo music lang yun. Akala niyo wala lang yun, tao lang gumawa. Ginamit ng tao na ng Satanas ang tao para ilabas yung music. Kasi hindi niya mailalabas yung music. Wala siyang boses. Ito ba? Ikaw na inintay, para ka na. So dapat natin maunawaan ang musika ay boses ni Satanas. Hindi ito boses ni Anton. May music na, halimbawa yung music sa Islam, yung mga tawag sa music, yung mga ano ka? Ano tawag sa music? Music at pinagpatungan ng music minsan. Asin. Yan, okay pa yan. Kasi, Yung Michael Jackson na give thanks to Allah. give thanks to Allah. Yung mga word na yun, okay pa, merong maulaman, meron namang nagpahintulot, may pag-asa ka. Pag ginawa mo, wala kang kasalanan kasi merong nagsabatas. Pag merong nagsabing wala, hindi pwede, hindi ka magkasala kasi merong sabing pwede. Pero huwag, ingatan natin yung musika, na kung yung musika na yun ay labag sa Lyrics niya na, Ustad. yung mga lyrics niya. Hindi ka lang pwede. Bro, Dito ka sa Kagayaan kayo. Lakas na kayo doon. Imran. Siya nga pala, sa Ramadan, yan, lapit yung Ramadan natin, yan yung tao.
So, kahit dito tayo muna, tuloy-tuloy yung klase natin. So, ito na yung ano natin, ha? Makalalanin natin na ang Quran, hindi mo pwedeng sabihin na ang Quran ay salita natin. Quran ko. Hindi mo pwedeng, meron akong Quran. Hindi pwede yon. Meron akong Quran o Quran ko to. Wala pwede yon. Quran niya, anong tawag? Anong gagawin? Pag meron akong Quran, ano sabihin mo? Ha? Hindi mo pwede sabihin Quran ni Allah. Meron dito mushaf. Anong sabihin mo? Meron akong mushaf. Hindi pwede sabihin mo, meron akong Quran. Kasi pag meron akong Quran, lumalabas, salita mo yung Quran. Ang tamang ano, parang ganito. Isa pa sa dapat natin maintindihan. Halimbawa, nakipag-usap si Moises kay Allah. Sinong propeta ang nakakausap niya si Allah? Moises. Si Moises. Hindi ba si Jesus? Hindi si Muhammad? Hindi si Abraham? Sino yung tinatawag na, di ba, may bawat katangian ng bawat propeta? Yes, yes. Sino yung direct na nakakausap niya si Allah? Ha? Kakabanggit nyo lang, di ba? Si Moises. Moises. Pero hindi mo pwedeng sabihin, sa tamang tinatawag na akida, tawang pagtukoy, hindi mo pwede sabihin na nakakausap ni Moises si Allah. Hindi pwede. Kundi, kinakausap ni Allah si Moises. Yun ang tama. Nangunguna lagi si Allah. Ayun. Kinakausap ni Allah si Moises. Hindi pwede si Moises kinakausap si Allah. Lumalabas Diyos si Moises. Si Allah ay propeta. Yun ang tama. Kaya yung Quran din, hindi mo pwede sabihin Quran ko to. Lalabas salita mo. Ito ay mushaf ko. May kopya ko. Yung salita, yung mushaf ko. So, yun ha. Ingatan natin kasi si Iblis, sana tayo. Ingatan natin yung sinabi ni, sana tayo. 17 ba yun? Chapter 17, di ba? 61. Yan. Tapusin natin. Sabi niya dito, bibigyan na, sabi niya dito, kung ako ay inyong bibigyan ng palugit, bigyan siya ng pagkakataon si Satanas, kung ako ay inyong bibigyan ng palugit hanggang sa araw ng muling pagkabuhay, katotohanan aking sasakmalin. Pangako ni Satanas, aking sasakmalin, ililigaw ang kanyang mga anak, ang mga lahi, maliban sa ilan sa kanila. Ibig sabihin ng tao, ililigaw ni Satanas.